O kaya ito, pakinggan ninyo yung balita dyan na tinatawag ni Erice na basura yan, kayo nang bahalang humusga. Kung sa tingin ninyo, totoong basura nga yan. Hindi bumenta sa ilang kongresista ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa namumuno sa balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit hindi kumbinsido mga congressman na uusad ang reklamong ito? Jiggy, diretsahan ngang tinawag na basura ni Caloocan 2nd District Representative Egay Erice itong impeachment complaint na inihain nga ni Attorney Andre De Jesus laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Lalo't puro news articles lang umano yung ibinigay na ebidensya ni De Jesus. Git nga ni Erice kailangan ng maraming dokumento para patunayang konektado ang Pangulo sa pagkakaaresto nga halimbawa ng international. Nako po yan na, utang ina malabnaw. Ibig sabihin, sinasabi ni Erice na news clips, news items, putya hindi pwede. Kailangan pagka nagsampa ka, tapos ito pa yung mabibigat na mga na mga akusasyon. Yung grounds for impeachment, mabibigat. Tapos, news clippings. Hoy, party list, kung sino ka man. Totoo ba itong sinasabi ni Erice? Na news clippings lang, yung mga articles lang sa mga balita, yung ebidensya? Putang ina, kailangan matibay. Putya, nakita mo ba yung ipinasa ng mga lukulukong nag-file ng something kay Inday Sara dyan sa ombudsman? Putang ina yan, ang daming punong pinutol nila para ma-print yung kanilang reklamo. Tangina niyan, wala namang jurisdiction si Boying Rimulya sa over an impeachable official, anak ng tinapay. So, totoo ba yung sinasabi nito? News clippings lang? Diyos ko pa, wala pala to kung totoo yan. Kung totoo yan ha, o magandang laban to. O isang dilawan at saka isang loyalista. Kung totoong loyalista nga, maglaban sila. Ay sinasabi naman ng abogado nung nag-file ng impeachment na naging abogado na siya ng PDP at nanalo daw sila sa Supreme Court. May ganun eh. So, does that make me a DDS? Sabi niya. Oh, so di natin alam. Si Erice, syempre matagal na to eh. Oh, bago lang yung party list niya. Ito, matagal na to si Erice. Dekada na to nasa Kongreso eh. So alam na nito kung ano yung mga nagaganap talaga diyan. Sige nga. Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala rin daw matibay na ebidensya para sa iba pang inilatag na grounds for impeachment ni De Jesus gaya ng umano'y pakikinabang ng Pangulo sa Anak ng putya, Jesus na naman. Tangina, si Jesus Palsis, ang Jesus na bakla. Tapos, ito na naman, Jesus na naman, De Jesus. Anak ng tinapay talaga, lagi na lang nagagamit yung pangalan ni Jesus. Nung nakaraan, yung pare, nagjajakol. Tapos, putya yan. Ito na naman ngayon. Katulad yan, si Risa Ontiveros, isinasayaw pa si Santo Niño sa dami ng, ewan ko, sa dami ng insertion niya. Baka kaya tuwan-tuwa siya. Tapos ngayon, ito, si Kian de los Santos, ang patron ng mga adik. Doon ka magdadasal kung gusto mong makakuha ka ng mababang presyo na droga. Mantakin mo yan. Grabe talaga. Ginagawa nyo talagang katatawanan na yung pangalang Jesus Masama yan. Mapupunta kayo sa impyerno. flood control kickbacks at pagkakaroon aniya ng Pangulo ng drug addiction. May agam-agam din si Erice kay De Jesus at sa nag-endorse ng kanyang complaint na siya Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Narito ang pahayag ni Congressman Erice. Yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga... Utangin na yan. 15 pages. Kinang-inan to. Ampaw nga. Utangin na yan. 15 pages. Paano may impeach si Bongbong yan? 15 pahina. Yung intro ko pa lang dito sa yung intro ko pa lang dito sa vlog ko kapag tinranscribe mo, putya, baka mga 100 pages na yan Hayop na yan, 15 pages na impeachment complaint laban sa presidente. Puta, ilang grounds yan? Tapos 15 pages? Ano yun, bawat ground? 5 pages lang? Putangin na yan, wala talaga ito. Basura nga ito. Kung totoo ito sinasabi ni Ericing 15 nga. Ebidensya, kundi mga news article. At sa tingin ko ay hindi ito wala ito sa forma at walang substance yung kanyang i-final na impeachment complaint. Nahihiwagaan ako. Especially with the endorser. Tahimik lang kasi si Kong Jet. Nagulat na lang ako siya yung nag-endorse. And he's identified. Baka mamaya, puro absent pa yan Sabi ko nga, ang hina talaga ng utak nitong administrasyon na to sana kung ang pinag-file nyo man lang para panipaniwala, alimbawa si Dela de Lima, ganyan. O kaya si yung ACT-CIS, yung kawatan na na party list, di umano. Di ba yung dalawang yap, taga-ACT-CIS, utangin na niyan. Galit sa magnanakaw si Rapi Tulfo, tapos yung party list ng asawa niya. Magnanakaw yung mga nominee, hayop talaga naman. Nako po, ewan ko ba. The Garcias. Di umano. Sinabi, kaya nga naka-freeze na yung assets ng mga yap na yun, baka magalit na naman kayo Who are known stalwarts of the of the NUP. At yung NUP mismo, sinabi nila na hindi sila papayag sa mga impeachment laban sa Pangulo. Jiggy, para naman kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong mahina ang reklamo at malabo pa itong umusad sa plenaryo. Mabigat na usapin daw itong impeachment kaya hindi ito ituturing ng Kamara bilang isang press statement. Di ba? Ay ko nga sa inyo, putangin na kung regardless, malakas yan. Sabihin na natin mga 700 million pages yan. Putya, kahit gaano pa karaming pages niyan. Bakit pa naman kasi mag-e-effort? Erice, ano ka ba naman? Mag-e-effort pa ba ako? Gagawa ako ng napakaraming papel katulad ni Lachelo Magnong mga ulul? Para lang sa optics? Putangin na yan, ganun din naman. Hindi rin naman uusad. Bakit pa ako magpapagod yung utak ko? Yung mga abogado ko, ba't gagawa pang pahabain pa yung mga salita para lang umabot ng napakaraming pages yung impeachment complaint ko? Ang purpose ko lang naman, madismiss din yan. Para 1 year ban. Para hindi ma-impeach si Bongbong ng another year. They can buy time. Ewan ko kung ano gagawin niya sa isang taon na yun. Either patayin lahat ng mga kalaban nila
Yung mga vlogger na batikos ng batikos sa kanila, ipakulong lahat, tapos ibitay pati warit, ganyan. O kaya, baka yung pera ng Pilipinas, baka lalo pa nilang lunukin para para mas marami, mas yumaman sila, ganun. Hindi natin alam. Oh. Partisan maneuver. Hinihingi daw sila ng substance o laman at itong ang kasong ito, pansin nila, wala rin dito, Jiggy. At Marian, anong Walang substance. So even the congressmen are saying, wala daw laman ito. So tama yung sinasabi ni Iris 15 pages? Totoo. Tangina kung 15 pages talaga yun. Wala nang mangyayari dyan. Putsang ina, magaling talaga tong administrasyon na ito sa pang-uulol. Gagawa na lang kayo ng kasinungalingan pa. Gagawa na lang kayo ng mali pa. Gagawa na lang kayo ng katarantaduhan, mabibisto pa. Anak ng tinapay talaga. sagot dito ng complainant na si Attorney De Jesus dito sa reaksyon nila Congressman Erice? Jiggy, parang kay Attorney De Jesus ay nag-iingay lang itong si Congressman Erice pero hindi raw siya nababahala sa mga sinasabi nito. Mariin din niyang itinanggi na inihain nga niya itong reklamo para i-trigger yung 1-year bar rule. Narito ang kanyang pahayag. I specifically, expressly, categorically, and absolutely deny. Ulul, tangina ng English ka pa. Hindi porkit nag-English ka, tama ka. Oo, mas mabuti na yung magtagalog ka para makita namin kung nagsasabi ka talaga English, sa tingin mo tama ka na pag nag-English ka. Ano ka pa sikat? That this is motivated just for the purpose of triggering a ban. But these are valid, legitimate grounds that have been, Kinang inan to pa, islang pa, Pilipino ka, hoy. Hindi ka mukhang kano. Tangina, tinan mo yung mukha mo. Mukha kang Pilipinong kuripot. Putang nag-English ka pa? Nakatira ka ba sa Amerika? Congressman ka ba sa Amerika? Tangina ka, kano yarn? Amerikano ka? Tangina, tinan mo yung buhok mo, itim. Hindi ka naman blondie, hindi ka naman mukhang Barbie. Tangina ka pa, islang ka pang kupal ka? Tulfo ka ba? Ina ka. Si Erwin Tulfo ka ba, na Amerikano? Na nagsilbi pa sa militar? Sa Amerika? Oo, kaya ang kanyang pangalan, Eric Silvestre. Tangina, tingnan mo yung pangalan mo. Andres yan. Oo, Andres siguro yan. Andre De Jesus. Pukin ang ina, hindi ka Amerikano, hindi ang apelyido mo, hindi Cop Cooper, Cobain, hindi Hilton ang apelyido mo, punyeta ka. Ang ina pa English pa islang ka pa sikat ka. Kala mo naman sisikat ka. Parang tadon to. have been raised on so many occasions, not just by mainstream politicians, but also by the people at large. But nothing has been done about these particular issues. Ang ina pa sikat, Alam niya, this is my time to shine. So, puta sana katulad ka ni Diskaya. Nag-British accent ka sana. Para putang ina parehas kayong abnoy. Hindi ba? Pa sana, sinanil mo yung Harry Potter mo. Scrotum malignum. O yung mga ganung mga Harry Potter Putang ina niyan, islang. Ulul, lukoy mo lelang mo. Tangina, sa mo pa lang sa yung identity mo pa lang, putang ina pinipeke mo na Pilipino ka, ang pangalan mo Andre. Tapos mabanat ka pa ng mga ng mga paislang-islang na gumaganong-ganong pa yung leeg mo para lumabas yung accent mo. Ang inan to, loko-loko. Ang tawag diyan abno. Ang ina talaga tayo mga Pilipino, wala talaga tayong pagkakakilanlan na sarili. Proud na proud tayo sa ganyan. Tuwan-tuwa kayo sa ganyan. Putang ina niyan. Kailangan, sabi nga ni Jose Rizal, ang taong hindi marunong magmahal sa sariling wika, mas mabaho pa sa bakla. Oo, mas kadiri pa sa chumuchupang bakla. Putang ina, tapos ito, nag-i-English na ganyan. Putang ina niyan. Party list representative. Anong klaseng... Tama ba? Party list representative ba to? Hindi ko alam hindi ko kasi kilala to pero kung party list, so nagre-represent ng marginalized sector? Islang? Kinang ina niyan. Alam mo, may tama At may update din ba sa hiwalay na impeachment ng Makabayan Bloc? Yes, Jiggy, kinumpirma mga ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na maghahain sila ng impeachment complaint laban kay PBBM ngayong linggo sa panayam nga ng programa ng ang grounds for impeachment nito ni Tino, yung binomba yung Mindoro. Basta tayo. Yun ang laman yan. Putang ina yan. Puros mga kalokohan Lalo na DJ Chacha, sinabi ni Tino na nakasentro yung basihan ng reklamo sa betrayal of public trust kaugnay. Betrayal of public trust. Actually, ang binitray ni Bongbong yung tiwala ng mga makabayan. Bakit? Akala nila kaibigan na si Bongbong pero putang ina binomba yung Mindoran, doon yung mga tropa pits nila. Kaya binitray yung kanilang trust. Ang inang buhay ito. Ng flood control stack. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara. Ayan, ano pang sasabihin? Meron pa si Inday Sara, meron din siyang statement tungkol diyan. Ito. Pakinggan natin yung statement ni Inday Sara, care of Alvin and Theorism. Ay, utang na galit na kayo. Di ba mag-lab team kayo? Ano nangyari sa inyo, ha? Sige, play natin to. Na lang, ganito nilarawan ni Vice President Sara Duterte ang sinampang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Davao Studio, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, bakit ito nasabi ng Vice Presidente? Jiggy, duda si Vice President Sara Duterte sa inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inihalintulad pa ito ng bise sa isang bakuna. Paniniwala niya, ginawa lang ito para proteksyonan ang Pangulo. Sinabi ito ng bise sa kanyang muling pagbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dahig sa Netherlands. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Nagbakuna ang tawag nila. Mabakunahan ka para kuan ka. Protected ka for 1 year. Diyan saklap, no?
may bagong term na. Ang impeachment ni Bongbong Marcos ay parang bakuna sa tulo. O, bakuna sa tulo. Bakuna sa tetano. O, na, tigdas. Tama, bakuna sa tigdas. So, pag binakunaan ka, ano ba yung bakuna na na pang isang taon lang? Yung, yung pneumonia? Flu vaccine. Oo, yung flu vaccine, taon-taon yan. So, tuturuan ka ng flu vaccine para pag tinamaan ka ng flu, hindi masyadong malala. Kaya flu vaccine. So, yun ang tawag. Para daw siyang vaccine na you're free of that virus for 1 full year. Galing talaga ni Inday, talino ha. Puta, hindi naisip to ng mga bobong bobong mga makabayan ha. Jiggy, kahapon nga ay tinawag na lutong bakaw ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang impeachment complaint laban kay PBM. Gagamitin lang umano ito para magkaroon ng 1-year bar sa paghahain ng bagong complaint laban sa Pangulo. Sa ilalim ng saligang batas, bawal ang higit isang impeachment complaint laban sa parehong opisyala sa loob ng isang taon. Samantala, Jiggy, tinawanan lang at tinawag na drama ni Senator Amy Marcos itong inihaing impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus laban sa kanyang kapatid. Narito ang pahayag ng senadora. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng isang taon. Kilala naman natin si Galing na sa kapatid yan ha. Huling-huli talaga ni Amy Marcos yung katarantaduhan ng kapatid niya. Hindi kasi kayo naniniwala eh. Ito si Amy kasi. sino nag-file at anong background. At Bril, ano naman ang pahayag ni VP Sara kaugnay dun sa napipitong impeachment niya na sasampan ng mga kalaban niya sa susunod na buwan? Jiggy, inaasahan na raw ng bise na maharap siya sa panibagong impeachment complaint kapag tapos na ang 1-year bar sa February 6. Pero paniniwala niya, gagamitin lang ito ng ilang kongresista para sa sarili nilang interes. Narito ang pahayag ng Vice Presidente. As expected as well, magiging katulad lang din yan nung nakaraan na ginagawang fundraising ng mga members of the House of Representatives yung pagpirma nila sa impeachment. It's all about the money dyan. Tangina, manda talaga kayo. Kapag presidente na si Inday, putang ina niya, magugutom kayo lahat. Sa 2028, walang magnanakaw na congressman at saka senador ang dapat tumakbo. Pahinga muna kayo, mga 6 na taon. Balik kayo ulit pagka hindi na Duterte nakaupo. Magugutom kayo, pusta. Magugutom kayo. Kaya sa 2028, magnakaw na kayo ngayon. 25, 26, 27. Sa 2028, wag na kayong tumakbo ha. Putang ina nyo. Magugutom kayo, promise. Puta, patay kayo kay Inday Sara, maniwala kayo. Kaya hindi nyo mapapabagsak yan. Dahil kahit lahat na ng ginawa ninyo, mantakin mo yung buong 4 na taon ng gobyerno, nakadedicate, ang laki ng perang tinapon nila sa mga vlogger para sirain si Inday, pero buhay pa rin. Di ba? So pag nanalo yan sa 2028, putangin nyo, manda kayo talaga. Lahat ng mga magnanakaw, mag-day off muna kayo. Balik na lang kayo kapag magnanakaw na ulit yung nasa gobyerno. Pag naupo si Sandro Marcos o kaya si Romualdez, ayan, balik kayo ulit para buhay na naman ang mga hasang nyo. Yan muna ang latest. Ayan. Ano pa yung mga balita tungkol diyan? I-play natin naman yung sinabi ni Inday Sara. Inday Sara. Yung sinabi ni Claire Castro. Naku, galit na naman si Claire Castro. Inaway na naman yung mga Duterte. Nang-akusan na naman ang putragis. Nang fake news na naman. Sige, Claire, banat. Kanyang na-scripted o palabas lang ang pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Halili. Maricel, ano reaksyon ng palasyo sa mga nagdududa sa impeachment complaint na ito? Si Maricel Halili mukhang jigsaw puzzle. Puzzle yarn. Ilan tong mga to, parang mga luka-luka na eh. Oo, Jiggy, alam natin na iba't iba yung mga naging reaksyon dito sa pagsasampa ng unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Simulan natin doon sa sinabi ng presidential sister na si Senadora Amy Marcos kung saan drama series lamang daw ito natatagal ng 1 taon. Alam mo, naglabas ng pahayag si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro tungkol dyan ngayong hapon at ang sabi niya, ayaw niya magbigay ng komento sa isang pahayag na walang basihan, hula lamang at galing sa isang taong malinaw naman na merong kinikilingan. Matatandaan natin na kahapon nagbigay din ng pahayag itong si Congressman Pulong Duterte kung saan sinabi niya na mukhang scripted distraction lamang itong impeachment case na ito laban sa Pangulo. Ang sabi dyan ni Yuse Castro, hindi eksperto ang Pangulo at ang administrasyon pagdating sa paggawa ng mga intriga. Pero malinaw na hindi raw totoo yung pag-question nila doon sa relasyon ng abogadong nag-file ng impeachment at kay First Lady Liza Araneta Marcos. Matatandaan kasi natin na lumabas din yung issue na ginawang representative ni First Lady etong si abogado na nag-file ng impeachment complaint doon naman sa disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong. Ang sabi ni Yuse Castro, wala yang katotohanan. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Yuse Castro. Gusto natin ipabatid na ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga at hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Kung yun po ang kanilang nailagay na grounds for the impeachment ng ating Pangulo, malamang ay wala silang makitang ibang dahilan para ma-impeach ang Pangulo. At Maricel, dati nagsabi ng palasyo na hindi makikialam ito sa proseso ng impeachment, pero si Congressman Sandro Marcos ay nasa Kongreso, so paano ang magiging setup niyan? Tama ka. Hindi makikialam. Ulul. Ito si Charis. Nandyan, anak. Yung pinsan, nandyan. Yung hipag, nandyan. Mga kamag-anak, nandyan. Ito pa ang nakakatawa. Yung Speaker of the House, kanila. Yung sa Committee on Justice dyan, kanila. Tangina, di makikialam.
Pigi, kanina, muling iginiit ng Malacanang na hindi sila mag-i-intervene dito sa impeachment process. Malinaw din naman daw yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos kay House Majority Leader Sandro Marcos na gawin niya lamang yung kanyang mandato bilang bahagi o bilang miyembro ng House of Representatives. It doesn't matter kahit daw ang impeachment case ay sinampa laban sa sarili niyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong hapon, nagsalita rin muli si Jose Castro at sinabi niya na mismo ang Pangulo ang nagparating sa kanya na hindi siya nababahala dito sa impeachment case na isinampa sa kanya. Ang tingin daw kasi ng Talaga siya mababahala. Tanginan yan. Paano ka mababahala? Lahat na nasa kongreso kakampi mo. Mababahala ka ba? Putya ka na, dami nga namatay nung noong nakaraang bagyo sa pagbabaha. Putya, wala ngang kakurap-kurap yan Patawa-tawa, pakanta-kanta nga lang yan, party-party nga lang yan nung Pasko namigay pa ng mga regalo yan. Demonyo yan, wala talagang konsensya yan. Ano ba? Sabi ko nga sa inyo, di ba? May sinabi siya na pag binuksan niyo ang puso ko, nandiyan kayo ulol. Maghapon maghahanap yung doktor, wala kang puso. Wala kang puso, tsaka wala kang konsensya, hindi talaga makukonsensya yan. Pangulo, wala na bang sapat na basihan itong mga inilatag na grounds para mapatalsik siya sa pwesto? Basta dire-diretso lamang daw ang kanyang pagtatrabaho. Jiggy? Yung pag-aresto kay Bong Revilla, anong reaksyon ng Malacanang? Galing din daw mismo, Jiggy, kay Pangulo. Ayan. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pagtama pala